Ang ina ay nagdala ng 2 anak na lalaki sa bundok upang mangalap ng mga ligaw na gulay. Ngunit bigla na lang bumagsak ang bundok. Hindi nakapagligtas ang 2 bata. Sila ay nalunod ng rumaragasang putik at bato. Nahirapan ng ina na iligtas ang 2. Dinala sila sa ospital. Ngunit sa kasamaang palad, ang 2 bata ay mayroong bihirang panda na dugo. At ngayon, ang natitirang dugo sa ospital ay makakapagligtas lamang ng 1 bata. Pinapabilis ng doktor ang ina na gumawa ng desisyon kung sino ang ililigtas, ang kuya o ang bunso. Ngunit pareho silang mahalaga. Patuloy na sumisigaw ang ina na dapat silang 2 ay iligtas. Nang panahong iyon, muling pinabilis ng doktor ang ina. Magpas siya ng maaga. Kung hindi, mawawalan ng oras sa pagligtas. Hindi na mabubuhay ang 2. Matapos ang pakikipaglaban sa kanyang isipan, alam ng ina na ang kuya ay mas malakas kaysa sa bunso. Ang bunso ay medyo mahina ang katawan. Matapos ang ilang pag-iisip, pinili ng ina na iligtas muna ang kanyang batang kapatid na mahina. Agad na nagmadali ang doktor upang isagawa ang operasyon sa kapatid. At ang ina ay lumuhad sa pintuan ng silodoperate, nanalangin sa Diyos na sana'y pagpalain ng 2 bata na makaligtas. Matapos ang ilang oras ng pagsisikap ng doktor, sa wakas ay nakaligtas ang kapatid sa panganib sa buhay. Ngunit ang kuya ay dinala palabas ng silodoperate. Ngunit sa puntong ito, wala na siyang senyales ng buhay. Umiyak ng labis ang ina habang yakap ang katawan ng kuya. Sa susunod na segundo, ang ina ay sobrang lungkot, nahimatay sa pag-iyak. Nang makita ito ng nurse, agad niyang dinala ang katawan ng kuya sa punerarya. Sa hindi inaasahang pagkakataon sa oras na ito, ang kamay ng kuya sa ilalim ng puting tela ay biglang kumilos. Kasabay nito, ang anak ng pinakamayamang tao ay namatay din dahil sa isang aksidente. Nang ang pinakamayaman ay sa wakas ay nakapagbukas sa likod ng labis na nalulumbay na asawa, agad na humiling sa nurse na dalhin ang anak sa punerarya. Ngunit ang asawang labis na nalumbay, hindi pa rin sumusuko. Matapos makawala sa mga gapos, akalaing ang nakatabi na kapatid na lalaki ay kanyang anak. Nakita ng mayamang asawa ang ganitong kalungkot ng kanyang misis, at pinipigilan din ang sakit upang sabihin sa kanya, hindi nila ito anak. Ngunit sa susunod na segundo, ang nakahiga sa kama ng ospital na kapatid na lalaki ay biglang nagsalita, na malabo ang isip ay tumatawag ng ina, huwag mo akong iwan. Sa oras na ito, ang mayamang asawa ay akalaing ang kanyang anak ay nabuhay muli. Agad na humiling sa kanyang asawa na dapat siyang iligtas. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nagunjok sa mayaman. Napilitan siyang sumangayon. Sa hinaharap ay tinanggap ang batang lalaki bilang ampon. At ang batang lalaki ay dahil sa insidenteng ito, nawalan ng kanyang mga naunang alaala. Sa isang iglap, lumipas ang 20 taon. Nang malaman ng babae na ang kanyang maliit na manugang ay nagkaanak ng isang apo, kaya't hindi nakipag-usap sa bunso. Bago siya bumati, ay nagpunta siya sa bayan ng mag-isa, upang alagaan ang manugang na nagpapagaling. Ngunit nang siya'y masaya, na may dalang isang sako ng mga lokal na produkto, nang lumitaw siya sa harap ng bunso, ang ekspresyon sa kanyang mukha, hindi ito sorpresa kundi takot, at ang babae na hindi na malaya ng anumang bagay ay mali sa lahat, ay patuloy na nagdala ng paboritong mani ng kanyang anak. Dalhin mo ang mga jujubi sa kanya. Ngunit ito'y itinapon ng bunso sa lupa. Nang walang sabi-sabi ay gusto na niyang paalisin ng babae pabalik sa probinsya. Sa oras na iyon, ang manugang na hindi pa nakikita ay lumabas nang maayos. Sino siya? Ikaw si Yaya, di ba? Siya ang inupahan kong katulong para sa iyo. Bakit nagdala ka ng ganitong tao mula sa probinsya? Agad, pabayaan siyang magpa-check up sa malaking ospital. Huwag magdala ng kung ano-anong virus dito. Sige, papayagan ko na siyang magpa-check up ngayon. Magpahinga ka muna. Bakit mo sinabi sa kanya na yaya ako? Nanay, ang biyenan ko ay isang mataas na opisyal ng Joe Group. Isa lang ang anak niyang babae, si Yaya. Anong kalagayan meron tayo? Hindi mo alam. Ayaw kong sabihin na ako ay ulila. Pwede ko pa bang pakasalan si Yaya? Kung ayaw mong magkalat ang pamilya natin, ayusin mo ang iyong sinasabi. Sige na. Agad na pumunta sa ospital para magpa-check up. Pagkatapos ng handaan ng unang buwan ng bata, agad na bumalik sa probinsya. Nakatingin sa anak na ito na walang puso. Hindi mo maipaliwanag kung gaano kasakit sa puso ng babae. Pero para makapag-alaga sa apo, napilitan ng babae na mag-isa na pumunta sa ospital para sa check-up. Ngunit hindi sinasadyang nakabangga siya. Ang pangulo ng Joe Group, at ang pangulo ay tumingin sa harap, sa isang matandang babae na may puting buhok. Biglang bumuhos sa kanyang puso. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pamilyar. Hindi alam ng pangulong ito ng Joe Group. Siya ang panganay ng babae. Nang umalis na ang matanda, pinjian ng pangulo ang kanyang hindi sinasadyang nahulog na amulet. Nang panahong iyon, nagulat ang pangulo nang matuklasan
This sachet is actually related to my adoptive father, na ibinigay sa kanya bago siya namatay. Sa katunayan, sinabi ng amang nag-ampon ng Pangulo bago siya namatay, na ibinunyag ang pinagmulan ng Pangulo sa kanya. Sinabi ng amang nag-ampon na noong mga panahong iyon, wala siyang ibang pagpipilian. Kaya siya ang nag-ampon sa Pangulo. Umaasa siyang makikita ng Pangulo ang kanyang tunay na mga magulang sa pamamagitan ng amulet na dala-dala. Makahanap ng kanyang tunay na mga magulang. Matapos sabihin ang lahat ng ito, namatay na ang amang nag-ampon. Nang matapos ng Pangulo ang mga bagay tungkol sa amang nag-ampon, agad siyang pumunta sa ospital na iyon noong mga panahong iyon. Matapos ang maraming pagtatanong, sa wakas, natagpuan ng taong iyon. Ang doktor na gumawa ng operasyon sa kanilang dalawa. Mula sa doktor, nalaman niya ang buong kwento ng mga pangyayari. Hanggang sa hindi sinasadyang pagkakataon ng Pangulo. Pinjian ng Pangulo ang amulet ng matanda. Dito niya lamang naisip ang taong iyon. Malamang ay ang sarili niyang tunay na ina. Kaya't nagmadali siyang inutusan ng kanyang katulong. Naimbestigahan ng pagkakakilanlan ng matandang babae. Nang matapos ng babae ang lahat ng pagsusuri, ipinapakita na walang dalang virus pagkatapos. Tsaka lang pinayagan ng bunso niyang anak na pumasok bilang isang katulong sa bahay. Hindi niya akalain na habang ang babae ay nagtatrabaho ng mabuti at nagluto ng isang buong mesa ng pagkain, ay bigla siyang sinampal ng kanyang biyenan. Ito ba ang sinasabi mong kaya mong gawin? Kumain ka. Kumain ka, kumain ka. Nanay, anong ginagawa mo? Tumigil na rin siya sa pagpapakain sa mga tao. Ano bang kinakain? Lahat ng ito ay binili ng nanay ng mahigit 10,000. Hayaan mong lagyang muli ang iyong kalusugan. Para sa selusalo ng aking apo sa kanyang ika-1 buwan. Ang ganda ng suot mo. Para ipagmalaki kami ng iyong tatay. Ngayon, ayos na ba? Pinabayaan mong sirain lahat ng ito ng katulong. Zupingen. Sinasadya mo ba? Ayaw mo akong gumaling. Naghirap akong ipanganak ang anak mo. Humanap na lang ako ng pusa at asong ganito. Halika maging yaya ko. Gusto mo bang sa handaan ng unang buwan ng bata? Pagsalitaan ako ng masama. Naisip mo na ba ito? Ayaw makipaghiwalay. Hindi ako. Ayaw kong maghiwalay. Huwag mo siyang sisihin. Ako ang nagsinungaling sa kanya na kaya kong gawin ito. Hanapan mo ako ng mga ganitong tao. Ikaw ay isang sinungaling. Mamatay ka, mamatay ka. Mamatay ka, mamatay ka, mamatay ka. Kung hindi ko kukunin ang mga bagay na ito ngayon, bayaran mo sa akin. Tatawag ako ng pulis. Sa kanyang mukhang mahirap, kaya ba niyang magbayad? Hindi pa siya nakakita sa ganitong halaga sa kanyang buhay. 100,000 piso siguro. Kailangan magbayad. Kailangan ding bayaran ng utang. Kung hindi, sasabihin ko sa'yo. Ang anak mo at apo mo. Kung meron lang. Ang ganitong ina na may kaso. Tapos na ang buhay mo. Magbayad. Magbayad. Anong dapat bayaran? Asawa. Agad na tumawag ng pulis. Ito lang ang meron ako. Anong magagawa ng perang ito? Hindi pa nga sapat para sa isang pagkain ng aso ko. Magsulat ka na ng utang na sulat. Pagkatapos mong magsulat, agad kang lumabas para mangutang. Kung hindi mo kayang bayaran ito, hindi kita patatawarin. Nagsulat ako. Bakit ang mura? Hayaan mo na lang siya. Wala. Tingnan mo ang itsura niyang mahirap. Kahit ipadala siya sa bilangguan, mura pa rin iyon para sa kanya. Ang pinakamahalaga, hindi ba't dapat siyang magbayad sa akin muna? Sige na. Sumulat ng mabilis. Nagsulat. Ang cutie. Kung hindi lang malambot ang puso ng manugang ko, hindi kita patatawarin. Ping-an. Itapon mo siya. Kahit anong bagay sa bahay namin, hindi mo maaring isuot. Dalhin mo ang mga gamit mo at umalis ka. Hindi pwede. Hindi namin kayang mawalay sa akin si Ping-an dahil sa asawa ko. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makabayad.
Ginoong Joe, ito ang impormasyong hiniling mo sa akin na suriin. Ang iyong tunay na ama ay pumanaw na. Ngayon, ang natitira na lang ay ang iyong ina. Totoo nga, mayroon ka pang kapatid na lalaki na nagtatrabaho sa kumpanya natin. Siya ay isang manager ng departamento. Siya iyon. Tita, ayos ka lang ba? Pasensya na, pasensya na. Ngayon, natagpuan ko siya sa bahay ng kapatid mo. Gusto mo bang puntahan siya? Maghanda ng sasakyan. Magparada. Hindi. Marumi ako. Huwag mong madumihan ang iyong damit. Tita, pakiusap, tingnan mong mabuti. Sino siya? Ako ang anak mo, si Zhu Kangjian. Imposible. Imposible. Ang aking Kangjian ay matagal nang namatay. Tita, siya talaga ang anak ninyo, Zhu Kangjian. Kangjian. Siya ang aking Kangjian. Nanay. Lahat ay kasalanan ni Nanay. Pasensya na, Nanay. Nanay, hindi kita sinisisi. Alam ko na ang nangyari noon. Hindi kita sinisisi. Gabi-gabi iniisip ito ni Nanay. Bakit hindi ako ang namatay noon? Nanay, huwag kang matakot. Nakabalik na ako. Uwi na tayo. Oo. Nanay, wala kayong suot na sapatos. Dadalhin kita pa uwi. Huwag. Marumi si Nanay. Nanay, hindi ka madumi. Gusto lang kitang buhatin. Bilisan mo, sumakay ka na. Ibaba mo si Nanay. Nanay, mabigat si Nanay. Huwag kang mapagod. Nanay, hindi ka mabigat kahit kaunti. Dapat kang kumain ng mas marami. Nanay, ano ang nangyari sa iyong sugat? Nasa bahay ba ng kapatid mo kayo? Nasa bahay ako ng kapatid ko. Mama, hindi ba't hindi ka mapakali? Nais ko lang lumabas at maghanap ng trabaho. Nadapa lang ito. Huwag na nating pag-usapan yan. Gustong maligo ni Nanay. Ang dumi nito. Maghintay ka lang, darating si Mama. Kausapin mo si Mama. Paano ka nabuhay sa mga taong ito? Mama. Hindi ka madumi. Paano ka naging ganito kadumi? Hindi madumi. Isuot mo ito. Agad mong itapon ang mga tsinelas na iyon. Noon, nahuli ako ng pamilya Joe nang hindi sinasadya. Inampon. Masyado akong bata noon. Hindi ko na matandaan ang mga pangyayari. Malusog. Kasalanan ni Mama. Pasensya na, anak. Huwag kang magalit. Huwag na nating pag-usapan yan ngayong gabi. Magpahinga ka muna ng mabuti. Kinabukasan, ito ay ang ika-1 buwan ng anak ng kapatid. Sama-sama tayong pupunta. Magdadala ko ng malaking regalo para sa kanya. Sige. Pero, gusto ni Mama na mauna. Una, ipaalam mo. Magandang balita na buhay ka. Sabihin mo sa kapatid mo. Napaka-cute na sanggol. Ang cute. Anong pangalan? Mi Guangyao. Maganda rin ang pangalan. Narinig ko ang balita. Maaaring dumalo si Ginoong Joe ngayon.
Sa buwan ng pagdiriwang ng bata, balita ko mataas ang tingin niya sa'yo. Ang posisyon mo, mukhang kailangan mong umakyat muli ngayon. Lahat ng ito ay dahil sa iyong pagsisikap, Dad. Nandito ako. Gawin mo ng mabuti. Tama. Pupunta lang ako sa banyo. Panoorin itong mabuti. Huwag magkamali. Salamat, salamat. Walang anuman. Bakit ka nandito? Naway maging ligtas. Tumahimik ka, sinungaling. Naglakas loob ka pang dumalo sa buwan ng pagdiriwang ng anak ko. Dalhin ang bata sa pahingahan. Nanay, itatapon ko siya ngayon. Aking siyam. Bitawan mo. Ikaw, sinungaling. Sinira ang binili ng nanay ko para sa akin. Hindi pa sapat ang mamahaling suplemento. Gusto mo bang sirain ang buwan ng pagdiriwang ng anak ko? Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya. Ako ba ang nagbasag nito? Pantay. Hindi ko talaga sinasadya. Naniniwala ka sa akin. Ano ba talaga ang ginagawa mo ngayon? Kailangan mo akong sirain para maging masaya ka. Ngayon, kailangan ng boss ko. Kung sisirain mo ang aking kinabukasan, wala na tayong ugnayan bilang mag-ina. Dumating ako ngayon para sabihin lang sa'yo. Hindi namatay ang kuya mo. Buhay pa siya. Pinapayagan kitang magbabalat kayo. Sino sa mga narito ang hindi alam? Ang aking manugang ay ulila. Pinayagan kitang magsalita ng kalokohan. Mukhang nababaliw ka. Alam niyang hindi niya kayang bayaran. 100,000 yuan ng utang sa aking pamilya. Dito ka lang nagbabalat kayo. Pinayagan kitang magsalita ng walang kabuluhan. Tingnan ng lahat. Ang sinungaling na ito ay nagtatrabaho bilang isang yaya sa aking bahay. Sinira ang binili kong 200,000 pisong suplemento. Ngayon ay wala ng pera para bayaran. Gusto pang sirain ang selusalo ng aking apo. Hindi iyon totoo. Wala akong balak na sirain ang selusalo ng iyong apo. Anak ng kapayapaan. Naniniwala ka sa akin. Naniniwala ka sa akin. Talagang hindi namatay ang kuya mo. Buhay pa siya. Ulitin ko. Ulila na ako. Patay na ang lahat ng pamilya ko. Anong balak mo? Sinabi na ng aking manugang na siya ay ulila. Gusto mo pa rin dito. Hanggang kailan ka magbabalat kayo? Kapayapaan. Itulak mo siya sa mga piraso ng salamin. Hayaan mo siyang magising. Tingnan mo siya na nagwawala dito. Bilisan mo na. Bilisan mo na. Siya ay may lakas ng loob na magpatuloy sa kanyang kabaliwan. Anong tinitingnan mo? Maniwala ka man o hindi, hihiwalayan na kita. Kapayapaan. Alam mo na, hindi ako nagsinungaling. Kung hindi lang kita niligtas noong una, hindi rin gagawin ng kapatid mo. Ikaw, baliw na babae. Sasabihin ko ulit, wala akong mga magulang. Wala rin akong kapatid. Lahat, itigil nyo na.